nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte, biglang napunta ngayon kay Bongbong na walang alam sa buhay. O ganyan, talamak na naman. So ito kanina nagpunta sa sa NBI, yung mga 18 Marines. Tingnan niyo kung gaano katatapang yung 18 Marines ha. Galing sila diyan nung una, nilagay nila yung kanilang karapatan. Sabi nila magpadala kayo ulit ng subpoena para sa pangalawang session natin. Kasi kung ang subpoena nyo para sa background checking lang, magba-background check kami sa inyo. I mean, sila mag-background check kayo sa amin. Pero kung gusto nyo kaming kausapin ng isa-isa, kailangan maglabas kayo ng panibago na subpoena para dyan. So naglabas ulit ang NBI ng panibagong subpoena, and tingnan nyo, bumalik sila. Bumalik si Baligod, bumalik yung, kompleto na, hindi na 16 ha. Yung 18 na dating sundalo, bumalik, in-interview isa-isa. Kung takot ba yung mga yan, babalik ba yan? Kung takot ba yung mga yan, papayag ba yan magpa-interview isa-isa? O, di ba dito mo malalaman yung integridad, yung sinisira ni Ping Lacson na integridad nitong 18 na nagsasalita ngayon patungkol sa flood control scandal o patungkol sa delivery ng maleta. Makikita mo dito na meron talaga silang kredibilidad kasi humaharap sila. Sila mismo, yung ma'am, sir, kami naman. Papatawagin nyo, ipatawag nyo kami dyan sa Blue Ribbon Committee, sasagot kami. Sila yung may gusto, ayaw naman. Kami, mga vlogger, pinapatawag nila, ayaw nga namin eh. Kasi karapatan namin sa malayang pagpapayag itong ginagawa namin. Tapos pinapatawag nila kami, gusto nila kami patahimikin. Ayaw namin magpunta, pag di ka nagpunta, kulong ka. Samantalang itong mga ito, sundalo, nagsasalita sila mismo yung nagre-request sa Senado, ipatawag nyo kami. Punta kami dyan, kausapin nyo kami, Congress, kahit sino, pupunta kami. Ito nga, NBI, hinaharas na sila, nagpunta pa rin sila. So ibig sabihin, malamang sa alamang, na yung mga sinasabi nito mga, sundalo na to, legit. Hindi sila natatakot. Pakinggan natin yung report na ito, interview ni Baligod kanina diyan sa NBI. Mga screenshot ng mga chats nila, no? Yung original ng mga pictures and so many others, no? So yun ang pag-uusapan namin ngayon. And you have those mga ebidensya. Okay, ganito, no? Uunahin ko na. Natanggap namin yung subpoena ng NBI noong Biyernes lamang, no? Noong Friday lamang, no? Yung iba umuwi sa mga kanilang bahay no? Ngayon, yung contract of employment na hinihingi nila, ang problema namin, wala na dito si Saldico para mag-issue ng certification na empleyado sila. So ang secondary evidence namin ay yung kanilang mga identification cards. Diba? Pero nung tinerminate sila, pinasurrender ang kanilang mga identification cards. Pero meron kaming mga litrato ng identification cards. Okay. So yun muna. Attorney, sorry, last question. Totoo bang hindi direkta binigay yung mga luggages sa mga taong involved? Kasi wala daw direct na pagbigay daw sa mismong taong inaakusahan na pinagbigyan ng mga politicians. Yung iba. Pero yung iba, personal. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Okay. Siya mismo ang tumanggap Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Okay. Siya mismo ang tumanggap. O ayan Pangandaman. Amina Pangandaman. Yan yung budget secretary na sinibak o nag-resign daw. Hindi natin alam kung nag-resign, sinibak para hindi na makapagsalita o para makatakas na. Pero ilang beses nang lumitaw yung pangalan niyan. Even Panfilo Lacson, sinabi niya si Pangandaman, si Trigib Olaivar at saka si Bersamin, si Yusek Bersamin, ang gumagamit di umano ng pangalan ng Pangulo para makakuha ng pera. Siya mismo nagsabi, pero never niyang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yung 3 taon na yan para ma-interpellate sila ng mga members ng Blue Ribbon Committee. O itong NBI, ito ba si Pangandaman, pinatawag nyo na? Ilang beses na lumabas yung pangalan niyan? Itong ombudsman, pinatawag nyo na yan si Pangandaman? Hindi pa? Bakit? Bakit? Kasi baka lumabas kay Pangandaman na hindi naman ako gagalaw, hindi naman ako kikilos kung hindi utos nung amo ko. Sino ba amo ko? Ang amo ko, ang appointing authority ko, si Bongbong Marcos. Siya ang direktang amo ko. Hindi ko amo yung mga yan. Ang amo ko yun, yung nandoon sa Malacanang. Oh, kaya ngayon, nawawala itong mga ito. O yung dalawang sinasabing tao ni Zaldico, yung dalawa, nasan na yun? Nawawala na rin yun. Nawawala na rin yun. Lahat ng mga pwedeng magsalita para idiin itong mga nasa itaas, nawawala na. Kahit si Zaldico nga, nawawala na Di natin alam kung ano nangyari kay Zaldico. Kung naghahanap lang ba siya ng tamang tiyempo o nabayaran na siya. O mayroon ng deal sa kanya na wag ka na magsalita, yung mga finraise na assets mo, pwede mo nang makuha ulit.
Dapat binibigyan tayo ng update noong AMLAC tungkol doon na naka-freeze pa din yung asset. Ito yung asset na naka-freeze hanggang ngayon, yan pa rin yun. Baka mamaya ang finreeze na asset, halimbawa 200 billion, tapos biglang pagtingin mo ngayon 50 billion na lang yung naka-freeze. Ibig sabihin gumalaw yung 150. Di ba? Nasan na yung natapos na yung ICI. Natapos na yung ICI Independent Commission Against Corruption ba yun? Infrastructure something. ICI. Natapos na yung ICI. Pucha ni hindi man napatawag dyan si Pangandaman, si Traigibo Laybar, si Bersamin. Nasan ba yung mga yan? Ewan ko, baka patay na rin yung mga yan. Bago kayo mamatay, magsalita na kayo, kawawa kayo. So hindi totoo yung hindi direkta, no? Okay, ebidensya tayo niyan, sir? May evidence Sir, may evidence tayo against Pangandaman. How many? How many? Asawa ng isa na ng anak. Kaya absent siya nung nakaraan. Okay. So ngayon, sir, how many? 18. 18 complete. Pati po si Toby andyan na rin. Sir, bayad na kayo na one on one na daw po. Wala namang Individual. request na ganun, na one-on-one. Individual, Pero statements. i-clarify ko lang, no, last 12 March, no, yung sinasabi ni Director Matibag na hindi raw namin pinayagan ang one-on-one o pagtatanong, hindi totoo yun. Okay. Halos 3 oras nga yung tanungan nila. Yung sinasabi ni Atty. Topacio applied only to his own client, si dating Congressman Mike Defensor, na tinanggihan nila yung isa-isa. Pero yung sa 18 Marines, pumayag ako. Kasi wala naman tayong itatago. So, almost 3 hours yun na tanungan nila. Background check lang daw sir nangyari Oh, nung personal nakaraan, kaya circumstances naulit lang daw, sir. yung pagharap ng mga ex-marine. Hindi, ang question ko kasi yung Sampina, maliwanag kasi sa Sampina, yun yung delegated authority ng ombudsman sa NBI. So, kumbaga ang ombudsman, inutusan ang NBI na mag-conduct ng identity verification. So, yun lang ang authority ng NBI. So, para So, sabi ko, noong sinabi ng lead investigator na pati yung laman ng affidavit ay tatanungin nila. So sabi ko, sandali lang, mukhang lalampas kayo doon sa ibinigay sa inyo na authority, yung delegated authority. Parang inutusan kang bumili ng suka, nag-grocery ka na. Parang ganon. So tinatanong ko sa kanila, kung gusto nyong mag-grocery, magpadala kayo ng sarili nyong sapina para handa naman kami. Pero eventually, sabi ko, okay lang, magtanong kayo. Kaya yun ang nangyari. Halos 3 oras kami. So yung magsasubmit kayo ng individual natin dito? Hindi naman ni-require ng NBI yun na mag-submit ng individual affidavit. Yung ombudsman lang ang nag-require. So Pero, sir, magpo-comply kami doon. para po malinaw, natanong po kayo tungkol sa affidavit niyo last time. Natanong Yes, po kayo. noong March 12, nagtanong sila sa laman ng affidavit. Sir, sabi ni Director Matibag, dapat daw palitan ng mga ex-marine yung kanilang abogado. Kayo, bilang kayo po ay iniimbestigahan din ng Bureau ngayon. Your reaction on that, sir? Naku, sinabi ba yun ni Director Matibag? Kasi kung i-quote kita, kung sinabi niya yun, para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas, hindi niya alam ang regulasyon. Bakit? Wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? So I think, pero dahil sinabi mo yan, ako may doubt ako na sinabi niya yan dahil alam ko na abogado siya. Dapat din daw. Alam mo, bilib na bilib ako dito kay Baligod. Calm and assertive. Calm and assertive. He's speaking in a calm manner pero nakakasugat yung mga sinasabi niya. Para si Mona Lisa, straight face lang. Hindi mo alam kung nakangiti o nakasimangot. Pero lahat ng mga binibitawan niya salita, nakakasugat. Parang ang tanga-tanga mo kapag nirebat ka niya. Bilib nga ako dito kasi ang galing din sa bardagulan. Kasi si Guanzon, alam mo na kagad na kupal . Pero pag ito na-meet mo, very respectful, soft-spoken, well-mannered, well-dressed, malinis, maayos. Tapos, hindi nag-ad hominem ito. Pero pag nagsalita ito, sapul ka talaga. Parang napakatanga mo. Kaya nga sabi ni General Pokis you are in Attorney Baligod's ball game. Oo, nandoon kayo sa kanyang liga. You are in his league. Alam niya, lahat calculated, lahat ng mga galaw niya. At
itong mga pa-interview ng pa-interview, mga taga-NBI, itong mga si Ping Lacson, itong ombudsman, oo, nahuhulog sila sa patibong neto ni Baligod at kinokolek ni Baligod lahat ng mga pagkakamali nila. Yari kayo dyan, maniwala kayo. Po kasi kayo sa may abogado since Yeah, sinabi na oo. po kasi kayo sir. Wala naman tayo sa korte. Kung nasa korte ka, it is advisable kung abogado ka na magkaroon ka ng sarili mong abogado pag nasa korte. Sa ganitong investigasyon, walang ganung rule, no? In fact, maski abogado ka sa trial stage, you can read the entire rules of court. Walang magsasabi dyan na dapat magkaroon ako ng sarili kong abogado. Pero for practical reasons, unwritten rule yon sa aming mga abogado na kung ikaw ay nasa korte, kumuha ka ng sarili mong abogado. Pero that is an unwritten rule. At attorney, moving forward na lang yung pakay natin today. Just a quick recap na lang. Ang hiningi sa amin ng NBI, masyadong malapit. Ang hiningi sa amin ng NBI, Diba? Ang galing-galing ni Baligod. Sabi pa niya, teka, masyado malapit yung mic mo, nasa ilong ko na. Oh, very respectful itong tao na to. At ang hirap kalaban ng ganito yung calculated lahat ng move. Tapos ikaw, masyado kang mayabang, masyado kang presko, kung ano-ano yung sinasabi mo, masyado kang clout chaser, ano-ano sinasabi mo sa media, tapos biglang magagamit siya against you. Sapul ka sa liig kapag gaganyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikil.